Good morning, good morning, good morning Pilipinas. Ngayon, sisimulan ko na ang kwento. Dahil ito ang gusto mo. Ito ang gusto mo na malaman ng buong mundo ang ginawa mong paggagago sa akin. Matagal akong nanahimik. Hindi ako umimik kahit anong ginagawa mong katarantaduhan sa akin. Matagal kong kinimkim. Matagal kong itinago sa tao na ako pa ang pinag-iisipan na ako ang gumawa ng mali. Pero ito ang katotohanan. Mga marites, makinig kayo dahil ito ang katotohanan ng ginawa sa akin, ng inyong pinapaniniwalaan na iniisip nyo na ako ang gumawa ng kasalanan. Pero ito, sisimulan ko na. Way back 2019, ilang buwan ka pa lang sa abroad, anak mo pa ang nakahuli sa'yo. Nahuli ng anak mo ang chat nyo, ang convo nyo. Napakaswerte ko pa rin. Bakit? Dahil ang anak mo ang nag-login sa account mo. Pinasok niya sa account ko. Ngayon doon kita nahuli. Pero pinagbigyan pa rin kita. Hindi ka umamin. Pero nang marami akong ebidensya na sinend sa'yo, doon ka na umamin. Napakayabang mo pa rin. Anong sagot mo sa akin? Ano ngayon kung nahuli mo na ako? Grabe. Grabe. Napakatapang. Ano ngayon kung nahuli mo na ako? Wala ka naman ebidensya. Yun, sabi niya. Pero sinindan ko ng ebidensya. Gulat na gulat ang tanga. Sinindan ko ng ebidensya na yung sinisend niya sa lalaki niya nakahubad siya. At eto pa ang masaklap. Nagyayaya kayo ng madaling araw na magbi-video call. 6 video call. Ano? Tama ako? Anong ginawa mo? Akala mo hindi kita mahuhuli sa pantarantado mo sa akin? Sinend ko lahat yan sa pamilya mo. Lahat ng convo nyo, sinend ko yan. Saksi ang mga anak mo yan. Saksi ang kapatid mo yan sa ginawa mo sa akin. Saksi ang buong mong pamilya. Pero yung pamilya ko, walang alam. Hindi ko sinend sa kanila. Hindi ko sinabi sa kanila. Kinimikim ko ang lahat na yan na pantarantado mo sa akin. Pero ikaw, hudas ka talaga. Hudas ang ugali mo. So ayun, nagmakaawa ang pamilya mo. Naayusin. So, pinagbigyan ko ang pamilya mo. Inayos natin. Pero pagkaraan ng isang taon, ginawa mo na naman ulit. Ginawa mo na naman. Saksi ang charity natin. Eto pa, kasi meron kaming pinasukang charity. Nasa GC namin yan. Saksi ang nasa GC namin yan, ang mga kasamahan namin sa charity. Kasi meron doong lalaki na nilalandi niya. Doon ko na naman siya napansin na nagbibigay na naman siya motibo sa lalaki. Pero ini-ignore ko yun. Ayaw ko rin kasi mapahiya sila. So kinumpronta ko siya personal. Pero hindi umamin ang tanga. Pero nung huli, nalaman ko rin na talagang may relasyon sila. Ang pangalan ng lalaki, pangalawang lalaki na yan ha. Pangalawa na. Yung unang-una na nahuli ko nung June 2019. Papangalanan ko na ba? Inisyalan lang natin. J
ha. J na J, hindi ga ha. J, ha. J-I. Pangalan ng babae, ang pangalan ng lalaki. Ha. At sumunod yung RB. Yan na. Yung nasa ano namin. Yan ang sinusuplayan niya ng kanyang mga kanyang luho. Humingi sa kanya yung lalaki. Yan na. So, ganon. Yung luho ng lalaki, siya ang gumagastos. Ang ginawa niya, napadala niya sa anak niya na allowance, hinati niya. Yung kahati ibinigay sa lalaki, yung kalahati sa anak niya. Tinipid niya yung mga anak niya para sa lalaki niya. Kasi may hulugang sasakyan yung lalaki, siya ang nagbabayad. O, saan ka pa? Ano? Sisiwalat ko na ba lahat? Para maliwanagan kayo. Lahat ng mga marites na pinagsabihan mo na ako ang gumawa ng mali, eto ang katotohanan. Yan ang katotohanan na nangyari. Bakit nagkahiwalay kami? Nagkahiwalayan tayo? Yan ang ginawa mo sa akin. At hindi pa yan. After ni RB, nasundan ni RR. Ano pa ang gusto nyo malaman? Ha? Ano pa ang gusto nyo malaman? Madlang people, madlang marites. Ano pa ang gusto nyo malaman? Marami pa yan. After ni RR, napinsan ni RB, di ba? RB magpinsan ni RR. Matindi. Matindi ka. Matindi ang kakatihan mo. Magpinsan, tinuhog mo. Saan ka pa? Ako pa ang pinagbibintangan mo. Nagloko. Gago. Never akong nagloko sa'yo, tarantado. Kaya wag mong baliktarin ang pangyayari. Alam na alam mo yan. Alam na alam mo yan sa sarili mo. Saksi ang pamilya mo sa ginawa mo sa akin. Ang pamilya ko nga hindi alam eh. Dahil tinago ko yan. Dahil ayaw ko na sumali sila sa gulo. Yan ang tandaan mo. Pero yung ginagawa mo sa akin, sa pamilya ko, grabe. Pati na yung sa aking bago ngayon, ang kinakasama, ginagawa mong hindi maganda. Grabe ka. Pinakawalan na kita. Nag-usap na tayo. Nagpirmahan na tayo sa barangay. Lahat-lahat okay na. Pero ikaw, wala kang katahimikan sa sarili mo. Wala kang katahimikan. Lahat na lang ng kabastusan, lahat na lang ng kasamaan ay nasa sayo na. Ano kang klaseng ina? Anak mo ang pinapahiya mo. Konting delikadesa naman. Grabe kayo. Marami kang nauto sa galing mong magsalita, sa galing mong manloko. Pati kautangan mo, ako sinisingil dito, wala akong kaalam-alam. Udas ka. Ang dami mong inutangan, ako sinisingil. Bakit? Anong pakialam ko sa utang mo? Kala mo di ko alam? O ano pa? After ni RR, taga Mabilo naman. Na ano daw eh, kasi singer. Otot. Singer. O, saan yung singer mo? Hinothotan ka? Ilang libo yung nabigay mo? Tinipid mo yung mga anak mo. Doon mo dinadala yung sweldo mo. Ha? Gago. Yung kay RB, magkano na hot-hot sa'yo? 80? Ha? 80 mil? Ha? 80,000 ang na-hot-hot sa'yo. O saan? Nabayaran ka? Wala na, di ba? Thank you ka.
Ngayon, pwede mo kunin yun. Sa isa sasakyan niya, meron kang 2 gulong. Yun. Yung 2 gulong na yun, yun ang nagpaikot sa'yo. Gunggong. O ano ngayon? Sino ang nag-ano sa atin? Sino ang ano nga sa atin ngayon, ha? Ito yung gusto mo eh. Ito yung gusto mo. Nananahimik ako, nananahimik kami. Hindi kami nakikialam sa baho mo, hindi ako nakikialam sa kung ano ang ginagawa mo. Pero makati ang ano mo eh. Nangangati ang bunganga mo, nangangati ang tinggil mo. Hindi ka makapag-post lahat ng kasamaan ginagawa mo. Wala kang delikadesa. Grabe ka. Grabe ka, ano kang klaseng ina. Sos, kaya nang pagkatapos ni ano na yun, taga Mabilo, tinatawag niyang daddy. Eto na yung bago. Yung si Uncle. Uncle. Putang ina. Uncle. 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 Otot. Tignan natin yung uncle mo. Saan kayo dadalhin? Yan pa ang mangyayari sa'yo. May asawa pala yan, uncle mo. Baka lang. Saptulpo ka pulutin. Abang-abang ka na lang. Ha? Uncle. Ito rin, asawa ni uncle. Shout out sa'yo. Bibigyan kita ng tip. Gawin mo ang nararapat. Ano? Ito na, igagawin ko na itong buong video. Mahaba-haba ito. Para isahang upload na lang. Kasi ako, alam nyo ako, mga madlang people, madlang marites, ayaw ko sana tong gawin. Kasi ayaw ko ng gulo. Bakit? Sino ba ang taong gusto ng gulo? Nananahimik ako. 5 taon akong nanahimik. 5 taon. Puro lang ako depensa. Dinidepensahan ko ang nasa akin. Kasi maraming nagtatanong. Personal na yan. Nakausap ako ng personal. Sinasabi ko sa kanila yung katotohanan. Pawang katotohanan lamang. Yan ang katotohanan, mga marites. Yan ang katotohanan. Yan ang buong katotohanan. Kaya siyempre, masakit din sa akin. Masakit sa damdamin, masakit sa utak na ikaw na yung tinarantado, ikaw na yung tinaihan sa ulo, ikaw pa rin lumalabas na masama. At marami nang nadadamay na mga taong inosente na walang alam kundi tumulong sa akin, tumulong sa mga anak ko, nadadamay sa kawalangyaan mo. Sa madaling salita, kawalangyaan mo. Dapat nga magpasalamat ka sa mga taong tumutulong, nagmamahal sa anak mo, nagbibigay ng atensyon, nagbibigay ng pagmamahal sa mga anak mo na hindi mo binigay. Bakit? Naging ulirang ina ka ba? Ang tanong, naging ulirang ama ka ba? Ina ka ba? Naging ulirang ina ka ba? Yan ang tanong ko sa'yo. Ang anak mong pangalawa, lumaki yan sa akin. Ilang taon na siya ngayon? 8 taon na siya ngayon. Oh. Naging malapit ba ang loob niya sa'yo? Ha? Wala. Diba? Halos nga ayaw sa iyo eh. Pinipilit nyo lang. Binibigyan nyo lang ng luho para sumama sa inyo. Pero sa isip at sa puso, wala ka dun. Hindi ka ano ng anak mo. Sus. Kahit tanungin mo pa yung anak mo.
Yan ang katotohanan. Kaya wag kang OA, wag kang feeling biktima. Ha? Lahat ng katarantaduhan ay alam na ng buong tao. Alam na. Kaya hindi mo maluloko ang tao. Ha? Kaya kung hindi ka titigil sa ginagawa mo, hindi mo aayusin ang buhay mo, saan ka pupulutin? Alam mo na yan. Ayaw ko tong gawin, pero pinipilit mo ako. Pinipilit mo akong gawin to. At sa kaklaruhan na rin ng lahat ng marites. Lahat ng marites. Ito'y katotohanan. Malalaman nyo. Malaman nyo na ngayon. Yan ang katotohanan. I-analyze nyo na lang yung mga sinabi ko. At magtanong-tanong na rin kayo. Hindi yung pinapakinggan nyo lang yung katarantaduhan ng isa. Hindi nyo ako tinanong. Dapat tinanong nyo ako para klaro sa inyong lahat. Kasi matagal ako na nahimik eh. Matagal ako na nahimik. Sa totoo lang. Wala akong pinagsabihan, kahit pamilya ko, walang kaalam-alam sa ginawa sa akin. Na nakakahiya man aminin, pero ito'y katotohanan. Na tinaihan ka sa ulo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Pero tinanggap ko yan sa kalooban ko, na kahit masakit, tinanggap ko yan. At ito pa ang masakit dyan. Twice ako nag-attempt na mag-suicide. Hindi nyo alam yan. Kasi ayaw kong mandamay ng mga tao. Twice ako nag-attempt yan na mag-suicide. Twice kong inattempt na ibangga yung motor ko. Kasi mapasok ko sa trabaho. Blanco yung utak mo. Blanco, wala ka sa katinuan. Lumilipad yung isip mo dahil sa nangyari sa akin. Sinasalubong ko yung series na yan. Series, truck. Sinasalubong ko yan. Pero wala, bakit? Ayaw nila akong banggain. Sila pa umiiwas sa akin. Sabi ko, bakit ganon? Gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Yan ang nangyari sa akin. Lingid sa pamilya ko, wala silang alam yan. Pero may isang tao na nagpabago niyan. Napabago na siya, nagpabago sa lahat. Nag-advise, kaya doon na pumasok. Yun ang walang alam. Yun ang hindi nyo alam sa nangyari sa buhay ko. Sa sobrang bigat na dinanas ko, nagawa ko yan. Pero hindi ng Panginoon. Hindi niya na ako'y kanya pa rin pinoprotektahan. Hindi niya na mangyari sa akin. Kaya sabi ko, mahal pa rin ako ng Diyos. Kasi twice na nangyari na inattempt ko yan na mag-suicide. Pero hindi natutuloy. Saan ka ba naman? Salubungin mo yung truck, salubungin mo yung series, ibangga mo yung motor mo para matapos na, siyempre. Matapos na yung problema mo, sakit sa loob mo. Tapos na lahat. Pero yun, hindi pinahilin tulot ng Diyos
na mangyari sa akin, kasi di ko alam kung anong plano sa akin ng Diyos. Kaya maraming salamat sa mga taong walang sawang nagbibigay advice, sa mga taong nagmamahal. Maraming salamat sa inyo. Kaya yun, ito lang masasabi ko sa inyo. Diyos lamang ang may karapatan na kumuha ng ating buhay. Pero di nyo rin malalaman yan kung hindi nyo ito itatry. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi nyo malalaman yan kung di nyo itatry. Kaya ako, subok ko na. Yan. At ito pa, huling ano lang to. Kasi ang pinapalabas ng ex-wife ko, ang pinapalabas niya, ako yung nagloko. kasi hindi niya matanggap sa sarili niya na nagkaroon na ako ng bagong karelasyon. Hindi niya matanggap. Gonggong, bakit? Nakialam ba ako sa mga nakaraan mong mga lalaki na dumaan sa'yo? Nakialam ba ako? Nag-ingay ba ako? Ha? Nag-ingay ba ako? Ha? Yan ang tanong ko sa'yo. Nag-ingay ba ako? Wala, di ba? Wala akong pakialam. Dahil tapos na Tapos na yung atin. Tapos na. May kanya-kanya na tayo. Meron ka, meron din ako. Dapat sana nga pinasalamatan mo pa Nagpasalamat ka sa taong nandyan, yung tao na yan na sumusuporta sa anak mo. Pinansyal, spiritual, pagmamahal. Nandyan ang tao niyan. Sumusuporta. Kaso ikaw, insecure ka. Hindi mo matanggap sa sarili mo. Hindi mo matanggap sa sarili mo na hindi ka kawalan sa akin. Hindi mo matanggap Kasi kung tanggap mo yan, papabayaan mo. Ikaw, insecure ka. Kaya ganyan yung takbo ng utak mo. Wala kang mararating. Sinasabi ko yan sa'yo. Kasi insecure ka sa sarili mo Hindi mo kayang tanggapin na nawala na tayo. Ganun yun Ganun yung nakikita ko sa'yo. Ilang lalaki na dumaan sa'yo, hindi ka pa rin nakontento. Ibalik natin. Umpisa kay J.I. J.I. Yan ang talagang dyan talaga nagsimula. Nasundan ni RB. Kay RB, binigay mo pera 80,000. Sana si RB mo. Ayun. 80,000 80,000. Alam mo yan. Yan Madlang Marites. Tinipid niya yung anak niya. Binigay niya doon sa lalaki niya 80,000. Ano ka ngayon? Palalabasin mo pa? Na utang? Gonggong. Ano na? Binayaran ka ba? Yan. 80,000 ang nasa kay RB. Tapos, pagkatapos nila ni RB, sinundan ni RR. Si RB ag si RR magpinsan. Tatlo na yan Tatlo na yan. Sa loob ng isang taon siguro ilang lalaki ang pinalit-palit niya. Ano ka? Ano ka? Hindi ito paninira, ito'y katotohanan. Kasi ito yung gusto mo Ito yung gusto mo. Malaman ng tao, ng buong mundo ang katarantaduhan mo na ginawa mo sa akin.
Nananahimik ako, ginugulo mo. Ayan. Tapos ni RR, nasundan ni Bukalis. Taga Mabilo. Bata yun eh. Apat na. Bata eh. Tawagin niya ay Daddy. Daddy. Gonggong. Sana si Daddy mo. Nahot-hotan ka rin. Tinipid mo yung anak mo. Wala kang binibigay na sustento, baon. Sino kumargo? Ako. Akin ang kargo. Ikaw, heaven ka. Tangina. Naranasan ng anak mo na walang makain sa inyo. Nasa iyo yung mga anak eh. Nasa sayo, di ba? Umuwi yung anak mo, walang pagkain, gutom, galing sa eskwelahan, uuwi, walang makain. Tatawag sa akin yung anak mo. Umiiyak. Saan ka? Saan ka? Wala ka sa bahay. Nandun ka sa barkada mo. Nakikipag-inuman. Yung anak mo walang makain. Uuwi. Sus. Animal. Grabe. Natiis mo yung anak mo. Ikaw nagpapakasarap yung anak mo. Hirap. Grabe. Ganyan ka. Ganyan ka kawalang iya. Nasaan ba ang tanong pa ito pa? Nasaan ba yung mga bata? Nasa sayo ba? Di ba wala? Wala sayo kasi ayaw sayo. Yan ang katotohanan. Naranasan nilang magutom. Walang makain. Dahil saan ka? Nasa barkada mo. Nakikipag-inuman ka. Ikaw, busog. Masaya sa mga barkada mo. Yung anak mo, gutom. Napabayaan mo. Yan ang katotohanan. Mga marites. Buisit kayo. Ang galing nyo magmarites. Di nyo alam kung anong punot dulo ng katotohanan. Tapos na kay daddy niya. Sa present na tayo ngayon. Ngayon na. Present na. Yung tinatawag niyang uncle. Pwe! Uncle. Gonggong. Baka ha. Pagdating ng panahon, tulpo abutin mo. May asawa pala yan si uncle mo. Hay! Patawa ka. Ano ngayon? Sino ba ang lumalabas na ano ngayon? Yan ang katotohanan. Madlang marites. Kaya kayo rin, huwag kayong maging ignorante. Alam nyo na mali. Alam nyo nang mali ang ginagawa. Sinusulsulan nyo pa. Sulsul kayo eh. Lalo na sa pamilya niya. Alam nilang mali. Yung ginagawa ng kanila, sinusulsulan pa. Diba? Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan sa inyo. Ang kamalian nyo, na imbis niya itama nyo, sulsulan nyo pa. Na dapat sana patigilin nyo na, tama na, pero hindi. Sulsul pa kayo ng sulsul. Alam nyo naman na mali. Ang galing nyo talaga eh. Diba? Yan na, ang katotohanan. Sana maging ano ka na sa ano mo. Ay nako. Para malinaw na sa inyo yan. Para malinaw na sa inyo. Para malinaw. Madlang marites. Yan ang katotohanan. Sa matagal kong pananahimik. Hindi ako nag-react, hindi ako nag-ano sa lahat-lahat. Siya lang ang talagang walang tigil. Nangangati ang bunganga. Hindi makapag-post. Nakikita nyo naman yan eh. Kung ano siyang klaseng babae. Nakikita nyo naman sa kanyang mga post. Puro kalabastusan. Puro kabastusan ang pinopost. Tapos ako pa yung baliktarin. Kami pa ang baliktarin. Gonggong. Saan ang utak mo?
Common sense. Paano ka? Pa-victim ka? Ikaw yung biktima? Pwe! Oh. Tapusin ko na tong video. Napakahaba na. Mag-1 oras na rin. Goodbye, madlang Marites. Kayo na lang mag-analyze ng pangyayari.